Pinagbintangan ng ginang ang kaera nila na nangungupit sa tindahan. Magugulat siya nang malaman kung sino talaga ang kumukuha ng mga ito at kung saan ito napupunta. Magandang araw sa inyo, mahal naming mga taga-subaybay. Isa na namang kwento ang nais naming ibahagi sa inyo. Sa araw na ito na tiyak na kapupulutan natin ng aral at antig sa ating mga puso. Pero bago ko simulan ang kwento, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, ay subscribe mo na iyan. Simulan na natin ang kwento. Nitong mga nakaraang buwan, ay napapansin ni Aling Minde sa kanyang pag-iimbentaryo na may mga nawawala siyang mga delata at pagkain sa kanyang convenience store. Dahil kakaunti lamang ito ay inisip niya na lang na maaring nalusutin sila ng manggang gupit o maari ding nagkamali lamang sila sa pagbibilang. Kaya naman pinalampas niya ito. Ngunit hindi ito nagtapos doon sapagkat habang tumatagal ay mas dumarami ang nawawalang pagkain sa kanilang paninda. Di tuloy na iwasan ang ginang na mag-isip ng di maganda sa nag-iisa niyang empleyado na si Cherry. Nakahalilin nila ng kanyang anak sa pagbabantay ng tindahan. Naalala niyang mayroon itong matinding pangangailangan sa pagkakasakit ng ina nito na kasalukuyang nasa ospital. Cherry, kumusta na pala ang nanay mo nahihirapan? Siguro kayong magkakapatid sa sitwasyon niyo ngayon. Sambit ni Aling Minda, umaayos naman na po ang lagay ni nanay. At kinakaya pa rin naman po naming magkakapatid. Nagtutulong-tulong na lang po kaming lahat. Tugon ni Cherry, mabuti naman kung ganoon. Basta kung may kailangan ka magsabi ka na lang. Ha? Saan ni Aling Minda na nagpapahiwatig sa dalaga upang humingi na lang ito ng tulong? Imbes na mangupit sa kanilang tindahan sa pagbabakasakaling iyon ni Aling Minda, ay hindi niya na inaasahang mawawalan pa. Uli sila ng mga paninda, ngunit nagkamali siya sapagkat mas dumami pa ang mga nawalang delata at pagkain ng mga sumunod na linggo. Dahil dito ay hindi na siya nakapagtiis pa at kinausap niya na si Cherry tungkol dito. Ipinaalam niya sa dalaga ang tungkol sa dumaraming mga nawawala nilang paninda nitong mga nakaraang buwan. At ang hinala niya rito, "Naku ma'am, hindi ko po kayang gawin yon. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinukuhang kahit na ano dito sa convenience store ninyo." Depensa ni Cherry, gusto rin sana. Kitang paniwalaan at mukha ka namang mabait. Kaya lang 3 lang naman tayo dito ng anak kong nagsasalita sa pagbabantay. Alangan namang pagnakawan namin ang sarili naming negosyo. At saka kung dahil naman yon sa mga iilang customer na kaduda-duda at maliitkot, ang kamay ay napakarami naman nung nawawala. Madali natin yung makikita. At mapipigilan kung nagkataon pahayag ni Aling Minda pilit na itinanggi ni Cherry ang bintang na iyon ni Aling Minda. Ngunit nahirapan siyang kumbinsihin ito. Napaniwalaan siya. Kaya naman tinanggal siya nito sa trabaho. Kinabukasan, pagkabalik ng anak ni Aling Minda na si Alfred mula sa isang linggong bakasyon, ay napag-usapan nila ang nangyari kay Cherry. Ikinagulat ito ng kanyang anak. Pinabulaanan nito na pinagnanakawan sila ni Cherry at agad itong humingi ng dispensa sa ina. Inamin ni Alfred na siya ang dahilan kung bakit nagkukulang ang inventaryo nila sa mga tinapay delata, noodles at iba pang mga pagkain. Imbes umano na itapon ng mga malalapit ng mag-expire pero hindi pa talaga sirang mga pagkain, ay pinamimigay niya ito sa mga taong kalye na pumapasok sa kanilang tindahan na nanghihingi. Hingi ng tulong bago pa ito mag-expire. Pasensya na po, Maria. Noong una po kasi nalimutan ko talagang sabihin sa inyo. Tapos noong mga sumunod, noong hindi nyo naman na po hinanap yung mga kulang, akala ko po ay ayos lang sa inyo since malapit na rin naman ang expiration date ng mga yun kaso nitong mga nakaraan. Hindi ko po napansin na naparami na po pala yung mga napamigay ko. Sorry po, paliwanag ni Alfred. Nako, anak, maganda naman pala ang intensyon mo. Kaya lang sa susunod naman magsabi ka para hindi tayo nagkakaproblema ng ganito. Nakakahiya tuloy kay Cherry na napagalitan ko at tinanggal sa trabaho. Sambit ni Aling Minda matapos noon, ay agad na pinuntahan ni Aling Minda si Cherry sa tahanan nito upang personal na humingi ng kapatawaran sa kanyang pagkakamali. Bilang likas na mabuti ang dalaga, ay madaling naayos ang kanilang di pagkakaunawaan. Muling nakabalik si Cherry sa kanyang trabaho sa convenience store. Ni na Aling Minda dinagdagan rin ng ginang ang kanyang sahod at buwan. Buwan na rin siyang nakakatanggap ng food packs. Mula sa maliit na proyekto ni Alfred sinuportahan.
kasi ni Aling Minda ang ginagawa ng anak na pagpapamigay ng mga paninda nila sa tindahan na maayos pa bago ito mag-expire sa mga taong nangangailangan. Hindi man kalakihan ang kanilang napapamigay at kahit kakaunti lang ang kanilang natutulungan, ay malaki pa rin ang pasasalamat sa kanila ng mga taong nabibigyan nila na saksihan. Ito ng mga tao sa kanilang lugar na natuwa sa kanilang ginagawa. Kaya naman mas sinuportahan nga mga ito. Ang kanilang tindahan mas dumami ang tumangkilik sa kanilang convenience store na nagpataas ng kanilang kita. Dahil dito ay nagawa nilang palaguin ang kanilang negosyo. Nakapagpatayo uli sila ng isa pang convenience store sa ibang lugar na pinagkatiwala kay Cherry bilang visor at ipinagpatuloy nila ang maliit na proyekto ni Alfred na nakatutulong sa mga taong nangangailangan. At dito na natatapos ang ating magandang kwento. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag mo namang kalimutang i-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell ang laging updated ka sa mga bagong video na in-upload namin muli. Maraming salamat at magandang araw sa iyo.